at Cebuana Lumilier. You are not here to have fun. You are not here to enjoy. You will all change. Walang losers, walang winners. Walang in, walang out. Real love presents Twin Hearts, friends forever. There's Real Clean with a new Eskinol Deep Cleanser. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Nagbabalik po ang unang hirit. Narito na mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Nasa Philippine General Hospital na po ang babaeng nanganak sa loob mismo ng tren ng LRT kahapon. Ang kanyang baby nasa maayos na ring kalagayan. At kaugnay po niyan, makausap natin sa pamamagitan ng telepono si Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita ng LRTA. Attorney Cabrera, good morning! Rhea, good morning. Good morning sa ating mga viewers. Pakikwento nga po kung paano nga ba sa tren po ng LRT inabutan ng panganganak. Ito pong si Angel Hutba. Well, Rhea, ito yung magandang good news kahapon, ano? Nagkaroon tayo ng yung gift ng life kahapon, no? Ang nangyari is that yung magkasawa, si Mrs. Angel Hotba at kanyang asawa, no? Tumakay sila ng train sa may EDSA station. Ngayon, nung lumalakbay na yung tren at tapos nakarating ito ng Libertad Station, paglagpas doon sa Libertad Station, napansin ng ating guard na mukhang manganganak na si Mrs. Hotba. So ang ginawa niya, nakiusapan niya yung ibang mga pasahero na kung pwedeng kumiga na lang si Mrs. Hotba doon sa upuan ng tren. At saka nagtawag siya ng saklolo kung sino man sa mga nandun na pasahero na pwedeng tumulong doon sa kanyang panganganak. Pagbuti ang balat, merong isang pasahero doon, si Mrs. Ronelyn Orario na isang nurse at saka isang pasahero pa, si Miss Ana Marie Bukat na siya namang tumulong sa panganganak ni Mrs. Hotba. So nailuwal yung bata habang tumatakbo yung tren paglagpas ng Libertad Station at bago dumating ng Ilpuyat. Tapos ang nangyari, yung tren naman dumiretso na tumigil doon sa may Pedro Hill Station para dalhin naman sa hospital yung mag-ina para sa further medical attention nila. Nailuwal yung bata at around 11:45 sa loob ng tumatakbong tren. Mga ilang minuto ho ang tinagal ng lahat-lahat ng mga nangyari? Well, mabilis lang ito, Rhea, kasi yung ilang station lang yung involved. Sumakay sila ng EDSA station, then the following station is Libertad. And then nanganak siya between Libertad and Ilpuyat. So napakabilis na, Rhea. Siguro in less than 10 minutes yung naging situation, Rhea. Ang galing din ho ng gwardiya natin at alerto, no? Talagang napansin niya na kinakailangan ho ng tulong. Oo, nakalimutan kong banggitin yung pangalan niya, si Mr. Showy Prudenciado, yung ating guard na involved, ano, na siyang nanghingi ng tulong at nagbigay ng assistance sa ating pasahero. May balita ho ba kayo kung kamusta yung mag-iina? Well, as of kahapon, Rhea, maganda naman yung kanilang kalagayan. And then, based nga doon sa pag-usap ng aming mga staff doon sa kanila, parang iniisip yata ng tatay na pangalan ng Lilipet yung bata. Kasi nga, after sa Libertad Station yung kanyang pangalan. Sir, last na lang, libre na ho ba sa kanila sa LRT? Well, Rhea, wala tayong ganung pangit na pangit na maging proceedings yun. Baka alam mo naman, marami tayong kababayan na, alam mo, yung linya na yan, sinasakyan ng ating mga kababayan ng Pabella o sa ibang mga hospital and PGH. Baka mamaya pagkariyahin yung ating mga estasyon para doon lang mga anak. So, napakahirap kung magkaroon tayo ng ganoong policy. Totoo. Pero maraming salamat ho sa tao din ho ng LRT at talagang natulungan po yung mag-inang ito. Alright, Attorney Cabrera, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Attorney Hernando Cabrera ang tagapagsalita ng LRTA. Samantala, balita pa rin po mula naman sa Cebu, isang 9 na taong gulang na batang babae ho ang pinagsamantalahan umano ng 5 kapitbahay niya na pawang mga minor de edad din. Kwento ng ina ng biktima, niyaya raw ng mga batang suspect na may edad 12 hanggang 15 taong gulang
ang kanyang anak na maligo sa dagat. Doon na raw pinagtulungang gahasain ang kanyang anak. Dahil ho sa kahihiyan, ayaw nang pumasok ng biktima sa eskwelahan. Patuloy namang pinaghahanap ng pulisya ang mga menor de edad na suspect. Okay, re-rehab yan. Although ngayon nga nasisilip yung pag-amyenda dito sa juvenile justice, no? Dahil gustong babaan. 13 years old. Kasi ngayon 16 years old and pwede ka 16 years old above or over 16 pwede. Pero ngayon gagawing 13 years old pag nagkasala ka ay kulong ka na. Oo. So titignan natin kasi ito ring napakamasela nung nung pangyayari na yan, 9 years old lang yung biktima eh. Kaya influensya din siguro ng mga napapanood nila at nababasa nila ngayon yung access nila sa ganyan. Samantala mga kapuso, hindi na lamang po mga mamahaling kotse o SUV ang ninanakaw ngayon. Ayon sa pulisya, nauuso na rin daw ang jeep jacking o sapilitang pangaagaw ng mga pampasaherong jeep sa mga driver nito. Sa loob nga lang ng isang buwan, umabot na sa 40 pasaherong jeep sa Metro Manila ang naiulat na ninakaw. Ang modus, magpapanggap daw na pasahero ang mga suspect na binubuo ng hindi raw bababa sa 5 miyembro. Kapag nakababa na ang lahat ng pasahero, doon na kinukumander ng mga suspect ang jeep. Kwento ng ilan sa mga nabiktima, lahat daw ng kanilang jeep dinala sa Southern Tagalog. Ang pinakamasaklap pa, iniiwan ng mga suspect ang driver ng walang saplot. Noong Miyerkules, nasa kote ng pulisya ang dalawa sa sinasabing miyembro ng grupo matapos manlaban ng driver at madisgrasya ang jeep. Sa tactical interrogation ng mga pulis, inamin daw ng suspect na ibinebenta ng 30 hanggang 50,000 piso ang isang jeep. Umaasa naman ng mga biktima na marerecover pa nila ang kanilang mga jeep na tanging ikinabubuhay nila. Dapat din kasi walang bumibili para hindi naman din nagiging talamak yung ganyang holdapan. Alam mo, ang dami. Imagine mo 30 to 50,000 pesos. Sobrang mura, di ba? Sobrang mura yon as compared to, di ba, binibenta nga ng mga jeep 500,000 yan. So, tsaka alam mo yan, mga hinuhulugan pa yan, hindi pa fully paid yan. Ito naman mga jeep jackers, tatamad nyo naman magtrabaho. Trabaho naman kayo ng sarili nyo. Sabi nga nung mga na-biktimang jeepney driver, naku sana naman, pagtuunan ng pansin, hindi lang yung mga mamahaling sasakyan, kundi pati ito, dahil ito yung kinabubuhay nila, Mare. Yes. Kaya talagang kawawa-awa talaga. Samantala, ito kahapon ay naibalita naman namin sa inyo yung kaso ng isang batang 1 buwan nang nawala at inutusan umanong mamalimos ng lalaking dumukot daw sa kanya. Kaya naman, Council for the Welfare of Children nababahala sa patuloy na pandurukot sa mga bata, lalo na yung mga pagala-gala sa kalsada at walang kasamang matanda. Bagamat di nila tukoy kung ilan na ang kaso ng kinidnap na bata sa bansa, tiyak ang grupo na mayroon ngang mga sindikato na nandurukot sa mga musmos para mamalimos o kaya ay ibugaw. Mamaya po makakasama natin si Police Superintendent Marcelino Pedrozo Jr., Station Commander ng QCPD Station 10 para magbigay naman ng ilang tips kontra sa kidnapping. Nakakalungkot pagbata, Mari. Oo, tsaka lalong-lalo helpless, no? Yung mga magulang din, kawawa. Pag pumupunta ka rin sa mall, bilang magulang, palagay pa ba ang loob mo na kahit magkakasama kayo, okay pa yung... Kasi mall na yun, goradyado na yun eh. Pero may mga nababalitaan pa rin insidente na nawawala yung mga bata sa mall mismo, diba? Parang ang tingin ko nga ngayon, parang gumagarapal, no? Ibig sabihin talagang wala nang katakot-takot sa batas, talagang ito ginagamit bata. Naku, grabe talaga, Mare. Pagdasal natin sana, alam naman natin, saan pupunta yung kaluluwa sana matugis talaga yung mga tao, sindikatong gumagawa niyan. Samantala, dahil nga sa patuloy na pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo at maging ng LPG, isinantabi muna ng Philippine National Taxi Operators Association ang petisyon nilang 10 pisong dagdag sa flag down rate sa taxi. Sa hearing po sa LTFRB kahapon, taxi operators na mismo ang nagsabing iaatras na muna nila ang kanilang fare hike petition. Ang National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated o NCCSP gusto pa ibalik sa 30 ang flag down rate sa taxi. May ilang panuntunan daw kasing hindi nasusunod ang ilang taxi driver at operators tulad ng hindi pa rin pag-i-issue ng resibo, reklamo sa batingting sa metro at hindi pagsusuot ng uniforme ng mga driver. Pinag-aaralan na rin nilang ipetisyon ang pagbaba pa ng minimum na pamasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 8 piso. Yan ay kung bababa sa 40 pesos ang kada litro ng diesel na ngayon ay nasa humigit kumulang 41 pesos. Balita sa nalalapit na bakbakang Pacquiao versus Bradley.
Nagsimula na nga ho mag-prayer vigil si Mami Junicia Pacquiao sa kanilang bahay sa General Santos City para ipagdasal ang laban ng anak na si Manny. Ayon kay Mami D, sa mansyon ng anak na lamang daw siya manonood ng laban nito kay Timothy Bradley. Hindi rin daw siya kinakabahan sa bakbakan dahil kumpiyansa raw siyang mananalo itong si Pacman. At mensahe niya kay Manny, good luck sa laban mo. Manalo ka, Manny. Manalo ka. Andito ako. Diyan ang Diyos nga Ama. Magbigay ng lakas sa katawan nyo. Na-miss mo talaga yung boses ni Mommy D. At talaga namang wala pa rin makatalo sa ating pambansa.